Hello, another day. So today, let's talk about the teaching demonstration. So this is again based on my experience. Story time, last 2023, nagpa-rank ako dito sa school namin, sa district namin. However, ang nangyari is hindi ako nakapag-demo at hindi ako nakapag-TRF. Pero, about dun sa teaching demonstration, yung pag-orient namin, nung pagpasa namin ng mga pertinent documents, ang sabi is, gagawa kami ng sarili naming lesson plan at mga IMs. Tapos, wala kaming pagbabasihan ng mga quarters or competencies. So, basically, ang mangyayari is kami lang talaga ang gagawa ng sarili naming lesson plan at pipili kami ng sarili naming mga topic kung ano yung gusto naming topic. So, yun yung nangyari last 2023. Now, last year, 2024. So, ayun na nga, nagpasa ako ng pertinent documents sa school na pinag-applyan ko. Nagpasa ako ng dalawang folder for each senior high school tapos junior high school social studies. So, after makapagpasa ng dalawang folder, lumipas ang 2 linggo, if I can remember it correctly, 2 weeks. Let's say 2 weeks. So, pupunta na kami doon sa school para kumuha ng topic para sa teaching demo. So, iba ang nangyari last year, 2024, kaysa sa 2023. So, last year, sinabihan kami na ang mangyayari sa teaching demo is hindi kami ang pipili ng topic. So, instead, pupunta kami sa handling teacher or cooperating teacher, that's what they called. Cooperating teacher para kumuha ng topic na based sa 4th quarter at based sa competency. So, sila ang magbibigay ng topic para sa teaching demo namin. Now, before ako pumunta sa teacher, nag-search ako online. So, tinignan ko yung DepEd curriculum guide for junior high school at saka senior high school social studies or araling panlipunan. Nung nakita ko na yung curriculum guide, so tinignan ko yung mga topics, possible topics sa 4th quarter. At least may idea ako kung ano yung mga topics na pwede kong i-demo. So, that's one thing that I can suggest to you applicants. Tignan nyo yung curriculum guide. So, let's say 4th quarter. Since ang hiring season is from January up to June. So, 4th quarter. Ano yung mga topics doon sa 4th quarter para may idea kayo kung ano yung madali na topics at saka yung mga mahirap na topics. So, I would suggest you if allowed sa district nyo na na kayo yung pipili ng topic, choose yung mga madali lang na topic. Why? Because ang demo is, meron siyang limit. Meron siyang time limit. Minsan, ika-cut off kayo ng evaluator. Hindi kayo pa tatapusin doon sa topic nyo. As for me, our demo, we're given 45 minutes to demo. Pero yung nangyari sa iba is hindi sila pinatapos doon sa topic. At ang nangyari sa akin din, hindi ako pinatapos sa topic. Hanggang lesson proper lang ang nangyari doon sa demo ko. So, ayun na nga. I would suggest you, search nyo yung curriculum guide sa internet. Tapos, tingnan nyo yung mga possible topics sa 4th quarter ng major nyo or basta yung curriculum guide doon. Kung ano yung a-applyan nyo. Senior high ba yun or junior high. At saka, syempre yung major nyo. So, pili kayo ng madaling topic lang. Now, going back to the topic. So, as I've said, hindi kami yung pinapili ng topic. Pupunta kami doon sa teacher, sa cooperating teacher. Doon kami kukuha ng topic kung ano na silang topic doon sa 4th quarter. So, sa akin, which is sa junior high school, it's araling panlipunan, di ba? So, nandun na sila doon sa parang government something na topic. Sa senior high naman, nandun na rin sila sa Philippine politics. Now, since same lang na major ang in-applyan ko for both junior high school and senior high. So, isang demo lang yon. Kasi, same lang na major. Now, if magkaiba yung major nyo, for example, nag-apply kayo ng English sa junior high school, tapos sa senior high school, nag-apply kayo ng values education. So, dalawang demo yon. One demo is for junior high school, tapos isang demo sa senior high school. Now, again, sa akin, isa lang demo ang ginawa ko kasi same lang ng major. Since I'm having difficulty sa Tagalog, so kasi Bisaya naman tayo,
So, doon ako pumili ng teacher sa senior high school. So, pumunta ako sa teacher, kumuha ko ng topic sa kanya, tsaka binigay niya yung learning competencies. Now, since, again, as I've mentioned, nakita ko yung mga possible topics sa curriculum guide. So, meron na akong idea mga possible topics sa curriculum guide. So, ang pinili ko is yung Philippine Government, Structures of Powers. Kasi for me, madali lang yun kaysa sa anthropology or sociology. By the way, if same tayo na major, Araling Panlipunan or Social Studies, ang junior high school pala is Tagalog. Tapos yung senior high school is English. So of course, doon tayo sa English kasi nahirapan tayo magtagalog, diba? Kasi Bisaya tayo. So ayun. Ayoko naman mag-demo na hindi ako komportable sa lengguwahe. So doon ako sa English. Tapos, because of course, teaching demo is graded. So, doon tayo sa madali lang. Doon tayo sa komportable tayo kung saan tayo komportable di ba? So, senior high school yung pinili ko. So, again, the demo last year, we are not allowed to choose our own topic. So, the topic will be given by the school, cooperating teacher, as well as the competencies. Now, this year's hiring, around January to June, DepEd decided to, allow us to choose our own topic. So, much better, di ba? Kasi, pwede tayong pumili ng yung mga madali lang. However, if not, sila talaga yung magbibigay ng topic. So, I would advise you, kindly search curriculum guide. Tingnan nyo yung mga topics doon. Tsaka, mag-decide kayo kung anong topics ang komportable kayo. Para pagdating ng panahon na pupunta kayo sa teacher, hihingi kayo ng topic or at least, makapagsabi ka na gusto mo yung mga madali lang. Luckily for me, ang cooperating teacher ko is mabait. Nung binigay sa akin yung anthropology at sociology, sinabi ko talaga na di ko yun pipiliin kasi mahirap. Hindi tayo magpakasanta-santita. So, of course, iniisip ko yung score, kung magiging score ko sa demo. So, sinabi ko sa kanya, si teacher, cooperating teacher ko na I need a topic na madali lang para hindi ako mahirapan, of course. So, sabi rin ng teacher is, in-advisean niya ako na ito yung topic na, mas madali kasi she was once a applicant daw. So, of course, naiintindihan niya na dapat madali lang yung topic mo. So, ayun, nag-success naman yung teaching demo ko, tsaka PRF. So, hopefully, by this year, mas madali lang din yung process para sa inyo. So, good luck. If you have questions, you can message me or comment on this post and follow for more.